Hello, kamusta at welcome back sa channel ko. Naiwan ka na ba ng taong akala mo habang buhay mong makakasama? Yung tipong buo na ang plano mo, nakikita mo na ang future. May mga pangarap kayong pinagsasaluhan. Tapos isang araw, parang may switch na pinindot. Bigla na lang siyang nawala. O baka hindi naman bigla. Baka unti-unti siyang lumayo habang pilit mong inilalapit ang sarili mo. Masakit, hindi ba? At ang mas masakit, minsan hindi ka naman iniwan dahil may nagawa kang mali. Minsan iniwan ka lang talaga dahil nagbago ang isip niya, nagbago ang damdamin niya, o baka may pinili siyang ibang direksyon sa buhay na hindi ka nakasama. Kung nararanasan mo ito ngayon, gusto kong malaman mo na hindi ka nag-iisa. Maraming tao ang dumaan na sa ganitong klase ng sakit. Mga taong akala nila hindi na sila makakabangon. Mga taong ilang gabi umiyak bago makatulog. Mga taong paulit-ulit binabasa ang lumang mensahe, tinitingnan ang mga litrato at nagtatanong sa sarili ng iisang tanong, saan ba ako nagkulang? Pero alam mo kung ano ang nakakatuwa? Marami sa kanila, pagkalipas ng ilang taon, tumatawa na lang kapag naaalala nila ang panahong iyon. Hindi dahil hindi naging totoo ang pagmamahal nila, kundi dahil natutunan nilang may buhay pala pagkatapos ng heartbreak. May umaga pa palang sisikat. May saya pa palang darating. May mas magandang bersyon pa pala ng sarili nila na naghihintay sa kabilang dulo ng sakit. At iyon ang pag-uusapan natin ngayon. Hindi kung paano mo siya babalikan, hindi kung paano mo siya pagsisisihan, hindi kung paano mo siya hahabulin, kundi kung paano mo bubuin ulit ang sarili mo pagkatapos kang iwan. Dahil sa totoo lang, ang pinakamahalagang relasyon na mayroon ka ay hindi ang relasyon mo sa kanya, kundi ang relasyon mo sa sarili mo. And that dito nagsisimula ang unang bagay na kailangan mong gawin. Kapag iniwan ka ng isang tao, huwag mong iwan ang sarili mo. Alam mo maraming tao ang nagkakamali rito. Iniwan na nga sila ng mahal nila tapos pati sila, iniiwan din nila ang sarili nila. Hindi na kumakain ng maayos. Hindi na natutulog ng maayos. Hindi na naliligo minsan. Hindi na lumalabas. Hindi na kinakausap ang mga kaibigan. Parang umiikot na lang ang buong mundo nila sa pagkawala ng isang tao. May kakilala akong lalaki nun. Kapag may break-up, para siyang nawalan ng direksyon. Araw-araw nakatingin lang sa cellphone. Kada tunog ng notification, umaasa na baka siya iyon. Hanggang isang araw sinabi sa kanya ng kaibigan niya, "Pare, 2 tao na ang nawawala sa buhay mo, siya at ikaw." Napaisip siya. At tama nga naman. Habang abala siyang hinahanap ang taong umalis, unti-unti naman niyang nawawala ang sarili niyang pagkatao. Kaya kung iniwan ka ngayon, huwag mong hayaang mawala rin ang ikaw. Kumain ka kahit wala kang gana. Matulog ka kahit mahirap. Maglakad-lakad ka kahit ayaw mong lumabas. Hindi mo kailangang maging malakas agad. Hindi mo kailangang magpanggap na okay ka. Pero kailangan mong alagaan ang sarili mo habang dumadaan ka sa proseso ng paghilom. Parang sugat lang iyan. Kapag naputol ang balat mo, hindi mo naman binubuksan lalo para mas gumaling, hindi ba? Nililinis mo. Ginagamot mo. Pinapahinga mo. Ganon din ang puso. Kailangan nito ng pag-aalaga. Kailangan nito ng panahon. At habang ginagawa mo yon, may isa pang bagay na napakahalaga. Itigil ang sobrang paghahanap ng sagot sa mga tanong na baka hindi mo na kailanman masasagot. Ito ang isa sa pinakamalaking bitag pagkatapos ng hiwalayan. Gusto nating maintindihan ang lahat. Bakit nangyari? Bakit nagbago? May iba ba? May kulang ba sa akin? May mali ba akong sinabi noong nakaraang buwan? Noong nakaraang taon? Noong unang beses kaming nag-away? Parang detective tayo minsan sa sarili nating kwento. Hinahalongkat natin ang bawat detalye. Bawat alaala, bawat mensahe, bawat tawag, umaasang may makikita tayong sagot na magpapagaan ng pakiramdam natin. Pero kadalasan, habang mas naghahanap tayo ng sagot, mas lalo lang tayong nalulunod sa sakit. Dahil ang totoo, hindi lahat ng tanong sa buhay may malinaw na sagot. Minsan ang closure na hinihintay mo ay hindi manggagaling sa kanya. Manggagaling ito sa desisyon mong tumigil sa paghahanap. Mahirap tanggapin iyon, alam ko. Pero isipin mo ito. Kung may isang pinto na matagal ng sarado, gaano katagal ka man kumatok, hindi iyon bubukas kung ayaw nang magbukas ng nasa loob. Darating ang punto na kailangan mong huminto sa pagkatok. Hindi dahil wala kang halaga, hindi dahil natalo ka, kundi dahil may iba pang pintong naghihintay na mabuksan para sa iyo. At habang unti-unti mong tinatanggap yon, mapapansin mo ang isa pang katotohanan. Hindi ka nasaktan dahil mahina ka. Nasaktan ka dahil totoo kang nagmahal. At walang kahihiyan doon. Sa panahon ngayon, maraming tao ang takot magmahal ng buo. Takot magtiwala. Takot magpakita ng tunay na nararamdaman. Kaya kung minahal mo siya ng tapat,
Hindi iyong pagkakamali. Ang pagkakamali lang ay kung hahayaan mong ang pag-alis niya ang magdikta ng halaga mo bilang tao. Dahil ang halaga mo ay hindi nakadepende sa pagpili niya. Hindi nasusukat ang halaga mo sa kung sino ang nanatili o umalis. May halaga ka bago pa siya dumating. May halaga ka habang kasama mo siya. At may halaga ka pa rin kahit wala na siya ngayon. Minsan kasi, kapag iniwan tayo, pakiramdam natin parang may stamp na nakadikit sa noo natin na nagsasabing, hindi sapat. Pero hindi iyon totoo. Ang pag-alis ng isang tao ay hindi automatikong ebidensya na may mali sa iyo. Minsan, hindi lang talaga kayo para sa isa't isa. At minsan, kahit gaano pa kaganda ang isang kwento, dumarating talaga ito sa huling pahina. Ang mahalaga, hindi mo hayaang doon matapos ang sarili mong kwento. Dahil marami ka pang kabanatang isusulat, marami ka pang araw na tatawanan mo ulit ang buhay. Marami ka pang pagkakataong mamahalin ang sarili mo sa paraang matagal mo nang nakalimutan. May isang bagay na madalas mangyari pagkatapos tayong iwan. Unti-unti nating nakakalimutang tingnan ang hinaharap dahil sobra tayong nakatingin sa nakaraan. Parang taong nagmamaneho na nakatutok lang sa rearview mirror. Kahit gaano kaganda ang kalsadang nasa unahan, wala siyang makikita dahil ang tingin niya ay puro sa likod. At aminin natin, ginagawa natin ito sa iba't ibang paraan. Paulit-ulit nating binibisita ang profile niya. Tinitingnan kung may bago siyang larawan, kung masaya ba siya. Kung may kasama na bang iba, kung namimiss ba niya tayo, kung may post bang patama, kung may senyalis ba na gusto niyang bumalik. At sa bawat pagtingin natin, parang binubuksan natin ulit ang sugat na nagsisimula pa lang sana maghilom. Isipin mo na lang ito. Kung may natanggal kang tinik sa paa, hindi mo naman araw-araw kukuskusin ang sugat para tingnan kung gumagaling na. Hayaan mo itong maghilom. Ganon din ang puso. May mga bagay na hindi gumagaling dahil mahina tayo. Hindi gumagaling dahil paulit-ulit natin itong sinasaktan. Kaya minsan ang pinakamalaking hakbang sa paghilom ay hindi paghabol, hindi pag-unawa, hindi pakikipagbalikan, kundi ang simpleng paglayo sa mga bagay na patuloy na nagpapaalala ng sakit. Hindi ito pagiging bitter. Hindi ito pagiging immature. Ito ay pagprotekta sa sarili mo. Kapag may apoy sa bahay, hindi ka naman tatayo sa gitna ng apoy para patunayan na matapang ka. Lalayo ka muna. Ayusin mo ang sarili mo. At babalik ka lamang kapag ligtas na. Ganon din sa emosyon. May mga panahon na kailangan mo munang lumayo upang makabalik sa sarili mo. At habang ginagawa mo iyon, may isa pang mahalagang bagay na dapat mong maintindihan. Hindi mo kailangang patunayan ang halaga mo sa taong umalis. Napansin mo ba? Kapag iniwan tayo, parang may kakaibang boses sa isip natin. Sinasabi nito na kailangan nating magbago agad. Kailangan nating yumaman agad. Kailangan nating gumanda agad. Kailangan nating magtagumpay agad para pagsisihan niya ang pagkawala sa atin. At walang masama sa pag-improve ng sarili. Maganda iyon, pero mag-ingat ka. Dahil may malaking pagkakaiba ang pag-unlad para sa sarili mo at pag-unlad para lang mapansin ng taong umalis. Kapag ginagawa mo ang lahat para lang mapansin ka niya ulit, nakatali ka pa rin sa kanya. Kahit wala na siya, siya pa rin ang sentro ng mga desisyon mo. Siya pa rin ang dahilan ng mga kilos mo. At hindi iyon kalayaan. May narinig akong kwento noon tungkol sa isang babae na iniwan matapos ang mahabang relasyon. Sobrang nasaktan siya. At sa unang taon, halos lahat ng ginagawa niya ay para ipakita sa dating partner na mali ang naging desisyon nito. Nag-gym siya, nagtrabaho ng doble, nag-post ng masasayang larawan, nagpakitang parang walang problema. Pero isang araw napagtanto niya ang isang bagay. Kahit anong gawin niya, hindi pa rin siya masaya. Bakit? Dahil hindi niya ginagawa ang mga bagay na iyon para sa sarili niya. Ginagawa niya iyon para sa isang taong wala na. Doon nagsimula ang tunay niyang pagbabago. Hindi noong gumanda siya, hindi noong tumaas ang kita niya, kundi noong tumigil siyang mabuhay para sa opinyon ng ibang tao. At baka iyon din ang kailangan mong marinig ngayon. Hindi mo kailangang patunayan na sapat ka. Sapat ka na. Ang kailangan mo lang ay muling paniwalaan iyon. At habang natututuhan mong ibalik ang atensyon sa sarili mo, may isa pang bagay na kadalasang nakakaligtaan ng maraming tao. Ang pagkawala ay hindi lang tungkol sa tao. Minsan, ang namimiss natin ay ang nakasanayan, ang routine. Ang good morning messages, ang may kausap bago matulog, ang mga plano tuwing weekend, ang pakiramdam na may taong laging nandyan. At dahil namimiss natin ang mga bagay na iyon, akala natin siya ang namimiss natin. Pero hindi palagi. Minsan, namimiss mo lang ang comfort. Parang paborito mong lumang unan. Hindi naman ito espesyal kumpara sa ibang unan. Pero nasanay ka kasi. Kaya kapag nawala, parang may kulang. Ganon din sa relasyon. May bahagi ng sakit na galing sa pagkawala ng tao.
Pero may bahagi ring galing sa pagkawala ng nakasanayan. Kaya huwag kang magulat kung may mga araw na akala mo okay ka na, tapos bigla mo siyang maaalala. Normal yon. Hindi ibig sabihin noon na mahal mo pa rin siya. Hindi ibig sabihin noon na kailangan mo siyang balikan. Ibig sabihin lang noon ay tao ka. May alaala ka, may emosyon ka, at bahagi iyon ng proseso. Sa halip na labanan ng bawat emosyon, subukan mong tanggapin ito. Kapag nalulungkot ka, aminin mo. Kapag nasasaktan ka, aminin mo. Kapag namimiss mo siya, aminin mo. Hindi ka magiging mahina dahil doon. Sa totoo lang, mas maraming tao ang napapagod dahil sa pagtatago ng nararamdaman kaysa sa mismong nararamdaman nila. Parang may mabigat kang dalang bag habang nagpapanggap kang wala itong timbang. Kalaunan, mapapagod ka rin. Mas mabuting maging tapat sa sarili mo. Mas mabuting sabihin, nasasaktan pa ako. Dahil doon nagsisimula ang tunay na paghilom. Hindi sa pagtatanggi, hindi sa pagpapanggap, kundi sa pagtanggap. At kapag natanggap mo na ang sakit, mapapansin mong hindi na ito kasing bigat ng dati. Hindi dahil nawala ito agad, kundi dahil mas lumalakas ka araw-araw, parang pagbubuhat ng mabigat na bagay. Noong una, halos hindi mo mabuhat, pero habang tumatagal, lumalakas ka. Hindi lumiit ang bigat. Ikaw ang lumakas. At ganun din ang mangyayari sa puso mo. Darating ang araw na maalala mo siya nang hindi na bumibigat ang dibdib mo. Darating ang araw na maririnig mo ang pangalan niya at hindi ka na manghihina. Darating ang araw na matatawa ka na lang sa mga gabing inakala mong katapusan na ng mundo. Dahil ang totoo, hindi ito ang katapusan ng kwento mo. Isa lang itong kabanata. At kahit masakit ang kabanatang ito, may kakayahan kang ituloy ang pagsusulat ng mga susunod na pahina ng buhay mo. At alam mo kung ano ang nakakatuwang bahagi nito? Habang sinusubukan mong buuin ulit ang sarili mo, may mga bagay kang matutuklasan na matagal mo nang nakalimutan. Mga bahagi ng sarili mo na naisantabi mo habang inuuna mo ang ibang tao. Yung mga pangarap na ipinagpaliban mo. Yung mga bagay na gusto mong subukan noon pero hindi mo nagawa. Yung mga lugar na gusto mong puntahan. Yung mga hobby na matagal nang nakatago sa sulok ng buhay mo. Minsan kasi, kapag nasa relasyon tayo, hindi natin namamalayan na unti-unti nating ina-adjust ang buong mundo natin para umikot sa isang tao. Walang masama doon hanggang sa punto na nakakalimutan mo na kung sino ka kapag wala siya. At kapag dumating ang araw na umalis siya, pakiramdam mo na walan ka ng pagkakakilanlan. Pero ang totoo, hindi nawawala ang pagkatao mo. Natabunan lang. At ngayon, may pagkakataon kang hanapin ulit iyon. May pagkakataon kang kilalanin ulit ang sarili mo. Hindi bilang boyfriend, hindi bilang girlfriend, hindi bilang asawa ng isang tao, kundi bilang ikaw. Yung ikaw na may sariling pangarap, may sariling direksyon, may sariling halaga. At dito pumapasok ang isang mahalagang tanong. Paano kung hindi na siya bumalik? Sa totoo lang, maraming tao ang ayaw sagutin ang tanong na iyan. Dahil mas komportable silang umasa. Mas madaling isipin na baka bukas mag-message siya. Baka sa susunod na buwan bumalik siya. Baka isang araw ma-realize niya ang halaga mo. At posible naman yon. May mga taong bumabalik. Nangyayari iyon. Pero huwag mong ipahinto ang buhay mo habang naghihintay sa posibilidad. Isipin mo ito. Kung may bus na umalis sa terminal, hindi mo alam kung babalik pa ba yon. Pero habang naghihintay ka sa parehong upuan sa loob ng maraming taon, may iba pang oportunidad na dumadaan sa harap mo. May ibang bus, may ibang biyahe, may ibang destinasyon, at hindi mo napapansin dahil nakatingin ka lang sa iisang direksyon. Kaya huwag mong gawing waiting area ang buong buhay mo. Mabuhay ka, magtrabaho ka, tumawa ka, mag-enjoy ka, mangarap ka, hindi dahil nakalimutan mo siya, kundi dahil hindi dapat huminto ang buhay mo dahil lamang sa pag-alis ng isang tao. At may isa pang bagay na gusto kong tandaan mo. Huwag mong gawing kaaway ang sarili mo dahil sa nangyari. Maraming tao ang ginagawa ito. Pinaparusahan nila ang sarili nila. Kinukwestiyon ang lahat. Pinipintasan ang sarili nilang itsura. Pinipintasan ang personalidad nila. Pinipintasan ang mga naging pagkakamali nila. Para bang sila ang may kasalanan sa lahat. Oo, mahalagang matuto sa mga naging mali. Kung may mga pagkukulang ka, tanggapin mo. Kung may mga dapat kang baguhin, baguhin mo. Pero iba ang paglago sa pananakit sa sarili. Hindi mo kailangang durugin ang sarili mo para maging mas mabuting tao. Hindi mo kailangang kamuhian ang sarili mo para matuto. Sa katunayan, mas mabilis tayong lumalago kapag tinatrato natin ang sarili natin na parang isang mabuting kaibigan. Isipin mo, bakit mas mabagsik ka sa sarili mo kaysa sa ibang tao? Minsan, ang pinakamalaking kailangan natin ay hindi bagong relasyon, kundi mas mabuting relasyon sa sarili natin. At kapag natutunan mo yon, may kakaibang kapayapaan na dumarating. Hindi dahil wala ka ng sugat, hindi dahil wala ka ng alaala,
kundi dahil alam mong kaya mong mabuhay kahit wala na ang taong akala mo noon ay hindi mo kayang mawala. At yun ang tunay na lakas. Hindi ang hindi nasasaktan. Hindi ang hindi umiiyak. Hindi ang pagpapanggap na okay ka. Ang tunay na lakas ay ang kakayahang magpatuloy kahit masakit. Ang kakayahang bumangon kahit ilang beses kang nadapa. Ang kakayahang ngumiti muli pagkatapos ng maraming gabing puno ng luha. Kung kaya mong gawin iyon, mas matatag ka kaysa sa iniisip mo. Kaya kung iniwan ka niya, huwag mong isipin na katapusan na ito. Hindi ito katapusan. Maaring ito ang pagtatapos ng isang relasyon. Pero hindi ito ang pagtatapos ng buhay mo. Hindi ito ang pagtatapos ng mga pangarap mo. Hindi na ito ang pagtatapos ng pagkakataon mong maging masaya. Sa maraming pagkakataon, ang mga pintong nagsara sa buhay natin ang dahilan kung bakit napunta tayo sa mas magagandang lugar. Hindi natin agad nakikita iyon habang nasasaktan tayo. Hindi mo kailangang maintindihan ang lahat para magpatuloy. Kailangan mo lang magpatuloy. Isang araw sa bawat pagkakataon. Isang hakbang sa bawat araw. At balang araw magugulat ka na lang. Yung taong dati mong iniiyakan gabi-gabi, magiging bahagi na lang ng isang lumang alaala. Yung sakit na akala mo hindi mawawala, magiging patunay na nalagpasan mo ang isa sa pinakamahirap na yugto ng buhay mo. At yung sarili mong akala mo wasak na, magiging mas matatag, mas matalino, at mas malakas kaysa dati. Kaya kung nakikinig ka ngayon at sariwa pa ang sugat sa puso mo, gusto kong sabihin ito, hindi ka tapos, hindi ka talunan, hindi ka kulang, hindi nababawasan ang halaga mo dahil may taong piniling umalis. May kinabukasan ka pa, may mga taong makikilala ka pa, may mga pagkakataong darating pa, may mga nangiting hindi mo pa nararanasan, at may mga dahilan pa para magpasalamat sa buhay. Kung may natutunan ka sa video na ito, isulat mo sa comments kung ano ang pinakatumama sa iyo. Gusto kong marinig ang kwento mo at baka ang karanasan mo ang maging inspirasyon para sa ibang taong dumadaan din sa parehong pagsubok. At kung nakatulong sa iyo ang mensaheng ito, huwag mong kalimutang i-like ang video at mag-subscribe sa channel para sa mas marami pang usapang buhay, paghilom, at pag-unlad ng sarili. Laging tandaan, hindi mo kontrolado kung sino ang mananatili at kung sino ang aalis. Pero kontrolado mo kung paano ka babangon, paano ka lalago, at paano mo mamahalin ang sarili mo pagkatapos ng lahat ng pinagdaanan mo. Mag-ingat ka palagi, manatiling matatag, at patuloy kang sumulong. Dahil ang pinakamagandang bahagi ng kwento mo ay maaaring hindi pa nagsisimula.